traffic. Ayan ang mga problema ko yan. Diyan mo kailangan tingnan kapag kayo may pasok ako sa hotel. Tapos pero na sumulan. Kaya pwede magpapay. Kaya na kailangan nakamayatin ko. Ito, maulan umaga sa inyo guys. Anong panahon, as in malakas ang ulan. Ay naku. Walang kaano yung langit eh. Kasi Walang bakas ng liwanag. Talagang madilim. Ito lang, walang pasok ulit. Nakababa na si Mia guys, lumakas na naman. Dyan. Lumakas na naman ang ulan guys. Medyo di na maganda ang visibility natin guys. Kaya kanina rin yung hatiran sa mga bata, napakahirap. Si Seth, hinatid ko hanggang sa loob ng school dahil kung sa gate ko lang siya ihahatid, mababasa naman siya kung pagpasok niya sa gate papunta dun sa building. Medyo mababasa naman siya, kaya pinasok ko siya. Tapos nung hinatid ko naman yung si Skyla, ganun din. Halos basa na nga yung nila, yung tawag dito. Halos basa na yung pants nila Yung mga nakaraan yung mga ulan nung nakaraan. Para lang siyang rain shower lang, yung gano'n, yung very mild lang. Pero ito yung ganito, yung medyo nakakainis. Ewan ko, para sa akin may iba-iba naman tayo, mga taong gusto nila ang ulan. Pero ako naman, okay lang din naman. Ayoko lang kasi yun nga yung pag nasa labas, pagpapasok ka sa trabaho. Pinaka-ayoko yung pagdating ko sa trabaho, basa na yung sapatos at saka yung pantalon ko, yung laylayan ng pantalon. Pinaka-ayoko. Ito nga sabi ko, buti na lang wala ako trabaho ngayon, walang pasok. Good thing din at naiatid ko si Mia kasi kung nagkataon may pasok ako ngayon, malamang sabay kami ni Mia, hindi kami magkokotse. Malamang parehas kaming magbabas, kaya parehas kaming basa, malamang sa malamang. Iba rin talaga yung ginhawa pag may sasakyang kanina parang pinag-uusapan namin ni Mia, mga nakakaawa yung mga magulang. Nakikita namin na may bit-bit pang mga anak, alam niyo yun. Tapos ganito kalakas yung ulan, nag-aabang ng bus. Grabe, nakakaawa rin tingnan Sabi ko nga kay Mia na pagdaanan din natin yan ng ilang mga taon, ng maraming taon actually. Ilang taon kaming nag-tiis ng ganun. Tapos nung mga panahon na yun, na wala kaming kotse, ang lilit pa ng mga bata, si Skyla, tinutulak pa namin sa stroller, si Savannah lalakad at saka si Seth naglalakad. Ano yun? Nakahirap. Tapos pa ang nakakainis pa, syempre may stroller kang dala. Tapos sasakay ka ng bus, hindi umuulan. Pagkatapos tawag dito, yung baha, Mama Mia. Baha na rito. Yung sasakay ka ng bus tapos puno, tapos may dala ka pang stroller. Siyempre
Yun, napakahirap. Ilang beses namin naranasan yung mga ganong panahon na talaga parang susumpa mo talaga eh. Dahil, di ba, naglalaban yung hiya mo na ipasok yung stroller sa loob ng bus dahil ang laki-laki ng stroller, di ba? Mahihiya ka rin sa mga ibang pasahero. Pero kailangan mo rin sumakay. So naglalaban ngayon yung ano mo, yung pakiramdam mo na nahihiya ka at kailangan mo kapalan yung mukha mo. Ay nako. Yung guys, nakarating din tayo sa bahay. Nasa ko lang itong ano, at nung bumaba si Mia. Ano? Basa. Ayan. Ay nako. Pag natapos talaga tong mga ano na to guys. Sorry. Pagkatapos talaga tong mga pangit na panahon na to, linis ko ng mabuti to si Alas. Napakadumi, naipon. Meron ditong ano guys yung mga naglilinis ng sasakyan na kunyari gusto mo, hindi ko naman siguro ipapa-detail, pero kumbaga mas ipapalinis ko ng maayos na guys, hindi yatang linis nito bago pa magbagong taon guys eh. Linis ni Alas. Imagine nyo yun guys, February na. Hindi nga namin mapalinis-linis kasi nga mayat maya uulan. Araw lang, kumbaga sisikat lang ang araw, isang beses lang. Isang araw lang. Kinabukasan, uulan na naman. So, wala. Hindi talaga namin siya mapalinis ng matino. Teka guys, muna, maya na lang ulit guys at papasok muna ako. Si Savannah kasi nandito sa bahay, hindi pumasok. Later guys. Patay tayo dito, nag brown out pa. Luluto pa naman ako, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ayan, nakita nyo may apoy. Tapos dinner time na, kawawa na yung mga bata. Ayan na. Kainan na guys, so para kaming nakakandila. Lahat ng mga flashlight namin bukas. Because there's no light. Yeah, but I went outside, tinignan ko yung yung sa labas. My watch is Yung batteries, simula, getting yung katabi namin bahay merong kuryente hanggang doon sa may kanto. Pero simula sa amin, hanggang papunta doon sa main road, Type use ultra battery saver. pababa, brown out. Nasa labas din yung mga tao, nagtatanungan din sila kung wala rin silang kuryente. Until the house is next to Until, not until. until the house is next to Sweet Home. Yeah, from here to doon sa main road niya, to the main road. Sige, kain muna kami. Sana magkakuryente na. Ang hirap din ng ganito. Hindi ko alam kung baka mamaya wala rin kaming heater in case na hindi magkakuryente It's ngayong gabi. 8:05. The heater should be on now. Vediamo. Ayan guys, so Ito. ito pula na yan. Yan yung sa may namin sa may main road. So may sirang yata. Ayan nakalagay dito. Guasti Sularete. So may sira yatang poste. Ano sabi? Accidental lang. Accidental. Kaya wala siyang pre-aviso, no? Oo. Pero nawalan ng kuryente ng 7:56. Kailan babalik? 9:26 PM. May isang oras pa. 9:26. Mamma mia. Bali, anong oras pa lang ba? 8:30. Isang oras pa nga. Mamma mia! Lobat na ako. Try ko mag-charge sa laptop ko. Buksan ko yung laptop. Iyo, may kuryente na. Sa wakas. Bali.
Ayun, mag-aalas 10 na nung nagka-kuryente. At least. Charge na. Ay, narinig nyo may ano? Yung Oo. yung heater. Ayan o. Narinig nyo? May narinig kayo parang tubig. Yun, ito yun, yung heater namin, yung radiator. Pinatay na pala ni Mia yung ilaw. Ayan, so yan yun, yung radiator. So yan ang heater namin dito. So, meron yan dito sa sala, meron sa kusina, meron sa kwarto, tsaka meron sa banyo. Yan, so yan ang nagpapainit ng bahay namin dito sa wakas. Good morning, guys. Ayan. Mag-alas 8 ng umaga. Bali, aalis ako, guys, kasi may kailangan ako puntahan na apartment ngayong umaga. Dapat talaga wala naman akong trabaho ngayon o wala naman talaga akong pasok ngayon. Pero kahapon kasi doon sa trabaho, nakalimutan ko ilatag yung sofa bed. Mali ko kasi hindi ko binasa yung papel na binigay sa akin. Hindi ko nalaman na pang 3 tao pala yung kailangan ko i-prepare doon sa sa apartment na yun. So, since syempre ako yung nagkamali, ako yung may kasalanan, kailangan ko talagang puntahan. At ako naman yung nagpresenta na puntahan para ayusin yung apartment. Buti na lang, ang check-in ng kliyente ay ngayon, hindi kahapon. Kasi syempre, di ba, kung kahapon din sila mag-check-in, medyo malaking disgrasya yun. Buti nga hindi nagalit sa akin yung buti hindi nagalit sa akin yung boss namin. Nung sinabi ko sa kanya na nakalimutan ko or nung nasabi ko sa kanya na hindi ko kasi nabasa yung papel. Tumingi naman ako ng sorry sa kanya kasi mali talaga ako. At sabi lang niya sa akin, okay lang yun, walang problema, sabi niya. Basta bukas magkita na lang tayo. Ganyan. Ayun, sila Mia naman at saka yung mga bata. Si Mia at saka si Skyla nagpunta ng ospital ngayong umaga. Dahil may blood test si Skyla ngayong umaga. Bali, may urine test siya at saka blood test ngayong umaga na kailangan gawin. Kaya umalis na sila. Buti na lang yung mga biyanan ko papunta rin doon kasi may lab test din yata si mama. Kaya nagsabay-sabay na silang pumunta doon sa ospital. Alam nyo guys, sa totoo lang, sumana yung pakiramdam ko kahapon pa. Ngayon medyo mas umalulalo. Yung pakiramdam ko pero kailangan ko talagang puntahan yun. Kailangan ko talagang puntahan yung apartment na hindi ko nagawa ng maayos. Kasi nangyayari talaga yun guys, no? Kaya, kumbaga dapat talaga dino-double check yun. Pero kasi may backstory yun kung ba't nangyari yun, nawala talaga ako sa wisyo kahapon. Hindi ko naman sinisisi, pero feeling ko, kaya nawala yung focus ko dahil doon sa nangyari. Pero siguro mamaya ako nakukwento sa inyo guys. Sa ngayon, ready na ako pumasok. At tulad na sabi ko sa inyo, di ba guys, kahapon, isang araw, lakas ng ulan, kahapon, maaraw. Ngayon, ayan, tingnan nyo, mahangin pa. Tingnan nyo pakita ko sa inyo. Ayan, Diyos ko po, lakas na naman ang ulan. Lakas na naman ang ulan. Hindi ko lang kung naririnig nyo. Diba? Nakaka-bad trip bumiyahe. Diba? Imbis na nagpapahinga na tayo dito sa bahay. Dahil doon sa pagkakamaling nagawa ko, mapipilitan tuloy tayo lumabas.
Kataon pa, may check-up sa ospital si Skyla. Diba? So, dala nila yung sasakyan. Kung ano lang sana, gamitin ko na lang sana yung sasakyan papunta doon kasi hindi naman sentro yun eh. Para sana mas mabilis ako makabalik. Kasi pagdating ko doon guys, gagawin ko lang doon yung ano eh, sofa bed eh. Ilalatag ko lang yung sofa bed, tapos na, uwi na ako. Ay, nako. Pabe. Ganun talaga. Sige guys, ready muna ako at sibat na rin ako. Hello guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo na pinakayoko. Yung kapag papasok ka tapos umuulan. Kaya pinakayoko yung mababasa na yung sapatos ko. Mababasa na yung laylayan ng pantalon ko pagdating ko sa trabaho. Ang masama pa nito guys, bukod sa umuulan, mahangin pa habang naghihintay ako ng bus. Hindi ko alam kung ayun na yata parating na yata yung bus. Hindi pala. Hindi pala yun yung bus na hinihintay ko. Hintay tayo dito. Talagang pinakayo ko guys. Hindi siya nagpapahinga na lang sa bahay dahil sa kapalpakan ko. Ayan, napalabas tayo tuloy ngayon. Ay nako. Ayan, lumakas na yung ulan. Lumakas na yung ulan guys. Tayo dyan. Medyo lumalala yung pakiramdam natin guys. Feeling ko matutuluyan ako magkasakit. Anyway, natapos na natin yung ginagawa natin dito. Bali ito guys, pakita ko na rin sa inyo. Yan. So ito yung nakalimutan kong gawin kahapon. Pero lahat yan, natapos ko naman. Nalinis ko naman to ng maayos. Ito lang talaga, ang mali ko, hindi ko binasa yung papel na binigay sa kaya hindi ko nalaman na 3 tao pala yung mag-check-in dito. Yun nga, share ko sa inyo yung backstory kung bakit siguro nawala na yun sa isip ko. Kahapon kasi, di ba, parang maganda yung araw, walang ulan. So parang saya-saya ko pa nung simulan yung araw. Pagdating ko dito sa trabaho, yung unang-unang kwarto na nilinis ko, grabe yung dumi. Sobrang napakadumi nung bahay. Considering na 2 tao lang yung nandoon na medyo bata-bata. I think mga nasa 20s. Younger 20s yung mga nag-check-in doon na 2 lalaki. Grabe, as in, lahat ng gamit na pwede nilang gamitin itong ginamit talaga nila. Yung plato, ang hinugasan kong plato, binilang ko 12 para sa 2 tao lang. 3 kaldero, lahat ng baso ginamit nila, lahat ng kutsara, tinidor, tapos lahat ang kalat. Ipapakita ko ng konti dito yung video. Binidyohan ko kasi sobrang inis ko dun sa nakita ko. Binidyo ko tapos pinadala ko dun sa para nagmamanage nga sa amin dito sa mga B&B at apartment. Na sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang tapusin ng 2 oras to. Pinakita ko sa kanya kung gaano karumi, kung gaano kakalat. Almeno sabi ko, bigyan mo ako ng additional 30 minutes, sabi kong ganun, para mabayaran niya ako. So una, medyo irritable na nga ako, dagdag pa, kaya uminit naman ang ulo ko. Actually, naaway ko nga talaga yung Italiano na parang ano nga namin, yung nangunguna sa amin. Sorry, pinanasa ko parang may basado. Ayun, so parang, hindi parang naaway ko talaga yung parang bossing namin dito na humahawak ng mga apartment. Na parang siya rin humahawak sa amin ng mga naglilinis. Kasi nung tinawagan ko siya, medyo nasabi ko sa kanya talaga na bakit laging ganito? Kasi ilang beses na rin ako nagpupunta sa apartment, kulang yung mga gamit nila. Sabi ko, paano ko
tatapusin ng mabilis to. Sabi ko, wala man lang biyangkeriya. Pag sinabi kong biyangkeriya, guys, yun yung mga linens. Wala silang pangsapin sa kama. So, lalo akong na-stress. At lalo ang kinagalit ko, guys, is nung sinabihan ako nung bossing na namin yun na bakit daw hindi ko chinek. Samantalang ako daw ang naglilinis ng mga apartment. Nireplyan ko siya. Kumbaga sinagot ko siya. Sabi ko, ano pinagsasabi mo? Sabi ko, may stai diciendo. Ginanong ko siya. First time ko nilinis tong apartment na to, hindi naman ako yung huling naglinis dito. Sabi kong ganun. Bakit akong questionin mo kung may mga kulang-kulang dito? Kasi kung ako yung huling naglinis doon, guys, bago ako umalis, sasabihin ko na, sa next na linis natin, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, dagdag na ganito, dagdag na ganyan. Ganun eh, 'di ba? Lagi kong ginagawa yun eh. Itong huli, hindi naman ako yung huling naglinis. So anong malay ko kung may biyangkeriya pa doon, may mga gamit pa doon, wala na. Siyempre, malalaman ko lang nung araw na nagpunta ako doon, which is kahapon, nung naglilinis na ako. So, doon ako nagalit kasi parang dating ng pagkakasabi niya, ako yung may pagkukulang kung bakit walang gamit doon. So, yun, nagalit ako sa kanya, nasagot-sagot ko siya. Sabi ko talaga sa kanya na, bago ka magsalita, siguraduhin mo muna, sabi kong gano'n sa kanya. Tawagan mo si ganito, tong tao na to. Sa kanya mo i-confirm, kasi yung tao na, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Siya yung parang medyo matagal na dito, medyo parang kanang kamayan ng pinaka-boss namin. Alam niya yung mga schedule, ganun. So sabi ko, tawagan mo si ganito. Sabi ko, i-confirm mo sa kanya sino huling naglinis dito. Hindi yung magsasalita ka na ako. Kumbaga, dumagdag yun sa init ng ulo. Kumbaga, pagdating ko, irritable na nga ako na parang grabe yung kahit di ako makapaniwala. Ang dalawang tao kayang gawin yung ganong kalat na yun. So, ayun. Tapos medyo, dahil nga, ang bait ng, alam niyo, hindi niya ako pinapatulan, guys. Sobrang, sobrang mabait siya. Hindi siya nakipagsagutan sa akin, gano'n. So, ako, guys, hindi naman ako kumbaga, minsan, lalabas lang yung init ng ulo ko. Pero pag lalabas ko naman yun, wala na. Maya-maya, wala na yun eh. So, nung nahimasmasan ako, ganyan, umalis na siya, maya-maya, nahimasmasan na rin ako. Lalo na nung nakikita kong halos na ayos ko na lahat, halos patapos na ako, yan, medyo kumalma na yung isip ko, ganun, tumawag ulit siya. Naghuhingi ako ng sorry sa kanya, sabi ko rin sa kanya, sabi ko, pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Sabi ko, hindi ko lang gusto yung sinabi mo. Tapos, irritable lang ako dahil sa sobrang dumi ng apartment na nilinis ko. Sabi nga niya, okay lang yon. Sabi niya, okay lang yon. Sabi niya gano'n, hayaan mo na yon. Sabi niya gano'n. Kung ano man yung nasobra mong oras dyan, babayaran ko na lang. Sabi niya gano'n. So, sa madaling salita, sumobra ako ng mga 30 minutes nga doon sa paglilinis ko. So, babayaran niya yung additional 30 minutes or yung parang overtime ko doon sa specific apartment na yun. So yun, feeling ko yun yung, kasi parang dadala ko siya hanggang, kahit nasabi ko nga, di ba, kumalma na ako. Pero parang yung utak ko, nandun pa siya, hanggang sa naglinis pa ako ng mga sumunod na apartment. Ito actually apartment na huli kong nilinis. So siguro sama-sama na rin yung pagod, etc. Ganyan-ganyan, na wala na sa isip ko, hindi ko chinek yung papel na binigay sa akin. Kaya ito yung kinalabasan ng nangyari. Humingi rin ako na sorry sa kanya, sabi ko, pasensya ka na kasi hindi na ako magbabanggit ng pangalan, guys, ha. So sabi ko, pasensya ka na sa sobrang gulo ng isip ko kahapon, pati ito nakalimutan ko ng i-check kung ilan ba yung mag-check-in at kung ilang kaba ba yung i-prepare ko. So kalmado pa rin siya, guys, in fairness. Kumbaga pwede na siyang magalit sa akin, pwede na akong pagalitan na bakit ganito, bakit ganyan, tapos na yung nangyari, bakit pati ito, kinalimutan mo. Pwede niya na akong balikan eh. Pwede niya na akong pagalitan, sa totoo lang eh. Kasi, kumbaga, hindi ko dapat idama yung ibang apartment doon sa nangyari doon sa unang apartment, di ba? Pero yun nga, kalmado pa rin siya. Sabi niya, okay lang, huwag ka mag-alala. So, anong gagawin natin? Tinanong niya ako. Sabi ko, dahil kasalanan ko naman yan, sige, bukas, babalik ako doon para ayusin yung kama. Sabi ko gano'n. Para ayusin yung
isa pang kama, sabi ko ganun. Huwag ka na mag-alala, pupunta ako bukas ng umaga. Okay, sige, pupuntahan din kita, magkita tayo, dadaling ko yung mga biyangkeriya na kailangan mo. So, nagkita kami kanina. And yun, inayos ko na nga to, tapos na tayo. Ayun, medyo tumila na yung ulan kayo na kasi guys, habang nagkikwentuhan tayo, napakalakas ng ulan. So, pinatila ako na rin at lalabas na rin ako guys, uuwi na rin ako. Sila Mia nag-text na sa akin, nasa bahay na raw, tapos na yung blood test ni Skyla. At yung parang urine test niya. At yun, uwi na ako guys, di na rin ako magtatagal dito. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung backstory. Kung na yun ang posibleng dahilan kung bakit nawala na sa isip ko yung trabaho no, na nang maayos. Ayun guys, at sa ngayon, sibat na ako guys, uwi na ako. Baka lumakas pa ulit yung ulan, mahirap na. So, galing kami dito sa Babyland. Dinala namin si Sab tuloy, si Skyla pala. Birthday ng kaklase niya. Kaya, ayun. Nag-iisip pa kami kanina, nagtatalo pa yung isipan namin ni Mia kung iiwan ba namin or hintay na namin dyan. Pero kasi ang dami pa namin gagawin sa bahay. Kaya ginawa namin, kinausap ni Mia yung mami. Tinanong na kung pwede namin iwan. So yun, pumayag naman. Babalikan na lang namin mamaya. Siguro lang kami, gagayak lang. Kasi mamaya may dinner din kami. Lalabas ulit kami nila Mia mamaya. Dahil in-invite naman kami ng kaibigan namin si Ate Cecil. Happy birthday, Ate Ceci! Happy birthday. Birthday kasi ni Ate Cecil. So, invite din kami. Mag-dinner daw mamaya doon sa Filipino resto. Ako naman. Doon sa parang Filipino restaurant. Ay! Kumapit nito Ang galing ng iPhone, no? Ang wide ng kuha, no? Sa Samsung, putol. Hindi kita masyado yung ganyan, no? So, tingnan mo si Sab, kitang-kita. We're home. This is our home. Huh? This is our new house. This is house. Niloloko mo yung mga nanonood sa atin. No, the car. Ano the car? What? It's our new house. Susi. Saan natin nilalagay itong basurahan? Basurahan na. Dito na lang para pag may Oo, tatapon dyan. tayo. Tara. Gawa na kami guys. Bees muna! Yeah! Yay! Dumating din. Tagal nyo naman. Hindi naman ako pwedeng, itsawa, alis na kami. Sige, Siyempre, sabagay. ayaw pa nga akong paalisin eh. Kasi, anong ginagawa nila nung Naglalaro pa sila. Alora, Skyla, I was... No, I had fun. enjoy. Hindi pa nga sila nakakapagdami ng Let's see cake. what I got. First, Marami Alam mo, naman pwede nagpunta. slime. And Parang inside there's like a Pwede ka small lumiko bubu, dito. they said. So, Inside here, No there's entry, supposed to be... Yeah, there's a labubu Dito. here, but I don't Yan, know no? if you guys see it, but there's a labubu here. Alabubu. Yeah. And then what we got? oo nga, doon nga sila ng nili ko. Pwede ba? Next, Ano pang ginawa mo, mahal ko? this is a candy. There was the top spot where we were spying. And we said it was our secret spot. And Which classmates, Sino pang dumating na classmate, anak? no, Wala. there was only Francesca. Belle, which is the sister Siya of... lang yung classmate na nagpunta? O siya lang inimbita? Feeling ko siya lang ang inimbita. Tapos the rest, kamag-anak na. And then there was a friend that was called Serena and Belle, which was the sister of Francesca. And then the Cugine, Yan talaga yung sister. Ay, yung sister, best friend. Happy ka, anak? Yeah! Oh, I wish I yes. had more hours. No, pupunta naman tayo sa birthday ni Tita Cecil, anak. I know. So I'm gonna stay like this. I'm not... Yeah. Huwag ka na mag-dis. Hindi pa ito maliliit.
Ano man? Ayo nga, anak, maligo ka kaya pag uwi. Sila ate naligo na, tsaka si kuya. Yun oh. Happy birthday! Happy birthday, girl. Chandre. Yan. So, may event pala dito. Nagmukhang diskuhan yung labas eh. Buti na lang nagpa-reserve si Ate Cecil dito sa parang mas private. So, medyo private kami lang yun nandito. Big event yata sila kasi parang Valentine niya. 14 kasi ngayon. And then there was people smoking outside. Yeah, may mga nag-aano And then there was coffee up Buti na lang nagpa-reserve pala si Ate Cecil. Siya, parang private room tayo, no? Kasi nga may event, kaya Yung may event. So, ito yung mga menu niya. Ito lang yung available daw nila ngayon. So ako umorder ako ng sisig. Saan na yun? Bicol Express at saka sisig yan. Si Setlong silog ka, Set? Opo. Tapos lumpiang Shanghai daw si Sab at saka si Skyla. And rice also. Baby. What did you order? Lumpia and... Lumpia din. Mama, you put in this. Yan ang birthday girl, oh. Chorizo. Si Cecil! Dumating na yung order nila. Ang dami naman pala nung Shanghai eh. Na doble tuloy. Ito Bicol Express, guys. Yeah! Yum! Cheers, to. Yun, dumating na yung seseng. Daddy, mainit pa. Pasaluin natin. Daddy, I think this is way too much rice for me. Yeah. Daddy, can you just eat what you put me? Sarap. Matagal-tagal na akong di nakakapag eh. Let's just cut it like Bon appetito. Thank you, Ate Cecil. Happy birthday! Wala po akong Tagalog dito sa ko. Ay, puro Italian po yung nakuha niyo. Dalawang version po kasi yan. So yun yung pinakita ko sa inyo kanina, guys. Bari currently nagsasagawa kami ng script reading para sa in-cinema na entry namin para sa distrito namin. Bali nag-screen recording ako for the documentary. Kasi tapa ako ng Mia, diba? Tutulog na yan. dahil mali yung sinabi ko, sinita pa ako, nag-isip pa. Ayun, so kumukuha ako ng screenshots at saka screen recording. Ayan. Para sa documentation namin at behind the scenes. Ayan, guys. Ang saya lang nagano na kami nun eh. Nag-script reading na kami eh. Pero ngayon kasi script reading ng mga actors. Alas 12 na rin ng madaling araw, guys. Ayan, kasi medyo late yung availability ng mga actors and actress natin. Kaya medyo late din namin nagawa. Isa tayo sa mga crew ng in-cinema na gagawin namin. Bali ako ang magiging official na video editor or film editor. At yun nga, part ng pagiging film editor,
ako rin ang nag-handle ng mga behind the scenes namin. Kaya, ayan. Anyway guys, I think mahaba-haba pa to. And siguro dito ko na muna tatapusin yung vlog namin for this week. Sana nag-enjoy kayo sa mga shinare namin sa inyo sa mga pagkakataon na to. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod naming vlog guys. Good night sa inyo. Pahinga na kayo guys. Alas 12 na kasi. Sige, kita ulit tayo sa susunod. Bye-bye. Thank you nga pala sa mga Thank you nga pala sa mga nag-aabang ng mga videos namin. Yan, sige. Bye.